Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Gumising na at magsaya. Sanang iyong
Good morning, Jesus! Mami Paz, good morning! Good morning, Jesus. Ayan, thank you Lord po. At isa na naman pong araw na tayo po ay magbabalik sa ating mga nakaraan para po makita natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin because it's Throwback Thursday. Kaya naku, siguro magkakaroon naman kayo ng clue sa aming background at ang suot para malaman po ninyo kung ano ang ating Throwback Thursday. Ayan, oo, kung saang lugar. Di ba? Effort na effort po kami ngayon dahil sa... Kahit umuulan, o di ba? Nagkulot pa ako, o di ba? Kasi yung throwback natin, malalaman po ninyo kung bakit. Pero bago po yun, syempre, importante ang ating verse of the day. At sa araw na ito, kasama ko po si Mami Paz para ibigay niya ang VOTD. Praise God. Amen. Ito pong ating VOTD ay sa Psalms 125, verse 1 and 2. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. Sa pangalawang verse, as the mountain surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds His people, now and forever. Nakakatuwa po ang mga verses na ito, mga kapatid. Kasi, kino-compare ng Diyos ang Mount Zion that is located in Jerusalem, the city of God. Ikino-compare niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. At walang iba yon kundi tayo. Tayo na nananatili. Tayong mga Kristiyano na dumanas na ng iba't ibang season of life. Di ba? Mayroong tinatawag na seasonal Christian. Kasi pagka hindi nila gusto ang season nila, halimbawa, dumadanas ang mabibigat na pagsubok, ay umaayaw na. Pero tayo ang tinatawag na seasoned. Seasoned, mga kapatid, katulad ng mga seasoned athletes. Dahil sa haba na ng kanilang pagiging athlete, ay nakaranas na sila na marami ring pagsubok, pero dahil sa patuloy ang kanilang ginagawa, nakakatanggap sila ng mga medalya, yun ang mga seasoned athletes. May tinatawag din mga seasoned artists. Pero tayo, mga kapatid, seasoned Christian. Kasi hindi tayo seasonal. Simulat sa Paul na tayo ay nakatanggap sa ating Panginoon, naranasan natin ang pagkilos niya sa ating buhay. Kaya ang lahat ng season, mahirap man, tag-ulan man, tag-gutom man, masagana, maraming season na, pero nandito pa rin tayo. Nagmamahal, nagtitiwala sa Diyos. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Katulad ng season ngayon na COVID, andito pa rin tayo. Masaya pa nating tinatanggap ang mga masasamang balita dahil hindi natin ito, hindi mawawala yon sa mga pangyayari. Pero patuloy tayo nagdadasal, nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ano ba itong trust? Ang trust po ay pagtitiwala o belief in the reliability of someone. Na nagtitiwala ka dahil reliable yung iyong pinaniniwalaan. Ang Diyos ay reliable. Ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Kaya doon tayo, kahit na parang madi-discourage ka na sa buhay, ay hindi ka nagbabago. At ito po ang kinalulugdan ng Panginoon. At doon po sa pangalawa, as the mountain surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds His people. Walang katapusan ang Panginoon, nasa tabi natin siya. Sabi nga, ito yung pag nag-gather tayo, mga Christian, tayong mga manggagawa,
hindi lamang tayo, kundi yung mga nanonood sa atin, na lubos din ng pagtitiwala sa Diyos. Nag-gather tayo sa ganitong morning devotion, sa fellowship, sa Bible study, na ang wala tayong ginawa, kundi ang purihin ng Diyos. Pasalamatan siya sa ating pagtulog, bago matulog, siyang laman ng ating isipan. Nagagalak po ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, sasamahan niya tayo ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kahilingan, ipagkakaloob niya. At saka ang sabi pa nga doon sa Proverbs 3, di ba, sa memory verse natin, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Yung pinanghahawakan ko palagi nung ako'y hindi lang bata, nung makilala ko ang Panginoon. Maging pagpunta ko sa Amerika, lagi kong pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Maraming tukso na dinanas ako. Mayroon kasi akong hipag doon sa Amerika na mahilig magsugal. Ay sharing lang po ng konti. Sugarol yun, lagi siya sa casino. Pero isang beses, niyaya niya ako. Gusto ko rin siyang pagbigyan. Pero sabi ko, basta kasama lang ako, hindi ako maglalaro. Pero wag pala mga kapatid, huwag nating isuong ang ating sarili sa lugar ng masasama. Dahil talagang matutukso. At ganun nga nangyari sa akin. Nagsugal din ako at talagang iyon ang hilig ko mulat sa Paul, ang magsugal. Pero inalis na ako ng Panginoon doon. Kaya nung nagsugal ako, hanggang madaling araw, ayaw kong naiistorbo, tinatawagan na niya ako. Halika na, uwi na tayo. Hindi ako kumikibo dahil gusto ko pang maglaro. Alam niyo mga kapatid, nakita ko ang sarili ko na ganun pa din ako pag ako'y nasubo sa pagsusugal. Kaya the following na pag hingi niya ng, sabi niya sa akin, samahan ko ulit siya. Sabi ko, hindi na kita sasamahan kahit kailan. Nagalit na sa akin. Lumayas na ako sa bahay nila. Naghanap ako ng ibang tirahan. Kaya purihin po ang Diyos. Ang sabi nga dito sa Isaiah 54 verse 10, the mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. Naiiyak ako sa mga pangako ng Diyos eh. Sorry, mahilig talaga ako umiyak. Sabi nga, the mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. Di ba nakakatuwa yun? Hindi magbabago pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit ano pa, anong season meron tayo. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Mami Paz, nag-makeup pa naman tayong dalawa ngayon. Nagpapaiyak ka. Thank you, Lord. Alam niyo po, itong message po ni Mami Paz ngayong araw na to, ito po ay isa sa mga song of ascent na tinatawag ng mga taga-Jerusalem. Ito ay yung paakyat sila sa Mount Zion. Makikita niyo po itong mga songs of ascent na to from Psalm 120 to Psalm 134. Yan po kasi yung mga naawit nila habang nagjo-journey sila paakyat sa Mount Zion. At nakakatuwa po talaga, di ba nung isang araw nasabi ko sa inyo na ibang klase yung mga analogy ng Biblia. Talagang malalaman mo na ito'y inspired by the Holy Spirit, Mami Paz. Kasi yung Jerusalem po ay napapalagiran ng mga bundok. Alam nyo, nagpunta kami ng Lanao dati for an outreach. Tapos natanong ko po doon, sabi ko, dito ba hindi yung binabagyo ng matindi? Ang sabi po nung taga doon, si Brother Bernie, ang nagsabi noon, bihira daw pong bagyuhin yung lugar nila. Kasi daw, nakapalibot daw ang mga bundok doon. Kaya sabi niya, pagka mayroong bagyo,
sabi niya, nababasag-basag na siya. Pag dumaan pala yan sa bundok, mababasag-basag na, kaya hihina na siya dahil dun sa mga bundok. So pag hinalin tulad mo, Mami Paz, dalawa kasi rito, ang Diyos at ang Kristiyano, ang hinalin tulad dun sa yung trust ng Christians kay Lord, hinalin tulad sa mga mountains. Tas dito rin po, yung faithfulness and loving kindness of the Lord ay para ding bundok. Ang mga bundok po kasi, parang ako po, nung akong bata ako, lumaki ako sa may Florida Blanca, Pampanga, malapit sa may Basa Air Base yun, Mami Paz. Doon sa may Basa Air Base, makikita mo na yung mga bundok hanggang papuntang Zambales. Ang dami nun. Tas ngayon, pag dumadaan kami dun sa may... Esitex ba yun, Beb? Esitex. Makikita mo doon, di ba, yung mga bundok. So, simula nung maliit ako, hanggang ngayong malaki ako, at sigurado ako, hanggang sa pagtanda ko, every time na dadaan ako doon, nandun pa rin ang bundok. Kasi hindi mawawala. Andun pa rin sila. So yun po ang ibig sabihin. Ang loving kindness ng Diyos sa atin ay parang mga bundok na hindi matitinag at hindi mawawala. They will be there forever and ever. So, ganun po yung loving kindness ng Diyos. Tapos ang sabi niya, those who trust in the Lord. So, ito po ay yung mga Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, sabi, which can never be shaken, never be moved. Hinalin tulad sa mga mountains. So, tama yung sinabi ni Mami Paz, kapag ikaw ay nagtitiwala dun sa Diyos na hindi ka mangangamba na kahit isang araw sa buhay mo, never na mawawala siya, parang bundok nga. Lagi siyang nandyan, hindi siya matitinag, kahit anong bagyo ang dumating, bundok pa rin yan. Hindi yan magbabago. So, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay parang ganun daw po, na kahit na anong klase, kahit anong signal na bagyo ang dumating, they will never be shaken and never be moved. Parang bundok. Grabe po, mga kapatid. Kasi parang fortress din po yung mga bundok na yan. Kaya kapag tinignan mo, hinalin tulad doon ang mga mga Kristiyanong nagtitiwala kay Lord, hindi matitinag. Oo, di akong mayayanig. Di akong mayayanig, di ba? May awit ba tayo dyan? Though the mountains be shaken, and the hill, they cannot be removed nga eh. The hills can be removed, but the mountains, they cannot. Mga hills kasi, mababa lang po kasi yan. Hindi sila ganun kataas. Kaya minsan, Mami Paz, ginagawang subdivision ng mga developer. Pwedeng mawala pag hills lang. Kaso, ang sabi dyan, mountains. Kaya, hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng matibag kasi bundok, mga kapatid. Para yung Mount Arayat sa Pampanga. Maliit pa ako, Mount Arayat na yan. Sa Laguna, Mount Makiling. Maliit pa si Arnold. Maliit pa rin siya hanggang ngayon. Bata pa si Minister Arnold, Mount Makiling na yun. Ngayon, hindi man siya lumaki, tumanda lang siya. Makiling pa rin. So, hindi natitinag, Mami Paz. Kaya, ang gandang analogy niya, no, mga kapatid. Thank you, Lord. Oo, yung mga mountains na yan. Kaya, salamat po sa Panginoon, sa VOTD ni Mami Paz. Okay. Ngayon naman po, dako tayo sa ating birthday. Siya nga po pala yung unang awitin natin. Ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating kapatid na si Sister Meggy Pangilinan. Okay, may birthday ngayon. Today is your birthday, Brother Charles Apaya. Yan ay anak ni Sister Arlene Apaya. Okay, tapos po, birthday din ngayon ni Sister Venus Carambas. Happy birthday po, Sister Venus. Oo, at kahapon, belated happy birthday po kay Sister Lita ng Bustos, Bulacan.
Happy birthday sa inyo po mga kapatid. Mami Paz, kanta tayo. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Enjoy nyo po ang araw ng iyong kapanganakan because the Lord has been good to all of you. Amen. Kahit na lockdown, Amen. kailangan is celebrate. Okay. Ngayon naman, dadako tayo pa sa memory verse of the week. Okay. Nung nakaraan, ang atin pong memory verse ay matatagpuan natin sa John 14 verse 6. It is written. It is written ba? And he said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And for this week naman po, ang atin pong memory verse of the week ay matatagpuan natin sa Mark 5:34. Yes. Kabisado niyo, Mami Paz? Hindi. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Yes. Go in peace and be healed of your affliction. Nakuha ko ba? Yes. Isa pa, Mami Paz. Diyan tuloy. Mark chapter 35, 34 verse 35 verse 4. 5 verse. Ay, Mark 5 verse 34. hindi ba natin kabisado, Mami Paz? Mark 5 verse 34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Oh, yan. Nagkaka-memory lapse tayong dalawa, Mami Paz. Tanda na ako eh. Ako walang dahilan, Mami Paz. Okay. Thank you, Lord. Nakaka-anim na tayo, mga kapatid, ha? Amen. Mga kapatid, huwag nyo naman pong kalilimutan. Kasi, ang purpose po ng ating memory verse, para maalala natin. Ano po, ma-memorize natin, maalala natin. Kaya, dapat pagka nagre-recite tayo, sama-sama po tayo, mga kapatid. Ano po? Okay. Aha. Good morning po sa inyong lahat na mga nanonood. Madami-dami na tayo. Sabi ni Sister Josephette, naalala daw niya yung birthday niya. Kasi nag-birthday siya nung nakaraan sa Manila Hotel. Pero hindi yata Manila Hotel yung nasa likod ko, kapatid. Oo. Pero hotel siya. Ayan. Good morning po, Sister Vicky Reboledo ng Panikitarlac. At ang mga taga Talim Island, sila Brother Boyet Ceremonia. Sister Gina na nasa Japan, magandang umaga. Umaga dito, hindi ko alam kung ano sa Japan ngayon. Ay, meron po tayong ipagpe-pray pala. Ang sabi po ni Sister Connie Caudilia, naalala ko, kindly include my Sister Vicky Castillo Cabiling, si Ate Vicky, and her family and the people in that area. Sila ay nasa San Jose, California. They are packing because of the wildfire all around them. Nasa evacuation warning zone area na sila. So ipag-pray po natin. Ganun nga, summer kasi ngayon sa California. Pagka mainit doon, hindi rin naman ganong kainit, ano? Pero may wildfire daw po. So ipag-pray po natin sina Ate Vicky, ang kaligtasan nila.
Oo, ipag-pray po na umulan para yung fire ay ma-extinguish. Yan. In Jesus' name, amen. At protection po para sa lahat ng mga kapatiran na natin nandun. Nasa San Jose din, sina Sister Siling, Austria. At yung mga ibang De Guzman na family. So mga kapatid, lahat po ng mga nanonood, let's pray for our brothers and sisters po, ha? Na inabot nitong fire na to. Yan po ay tungkulin natin bilang mga kapamilya na ipagdasal po natin ang ating mga kasamahan. Okay. Thank you, Lord. Dami kong request noong walang kanta na request ko. Sister Sally, wala raw nakanta sa mga request ni Sister Josebeth. Ha? Wala kang nakita na mga request ni Sister Josebeth? Oh. Kapatid, ulitin natin lahat siyang mga request mong yan. Ano? Sige. Isa-isahin mo, tapos i-messenger mo. Sa akin mo na lang isend para makanta yung mga request mo na yan. Hindi daw po nakita ni Sister Sally. Okay? Okay. Thank you, Lord. Ang aga pa natin, ano? Oh, nga pala mga kapatid, yung ating pong mga prayer meeting, announcement lang po ito. Thank you, Lord. At nakapagsimula na po ngayong week na to, yung iba nating mga prayer meeting online. Nakakatuwa kasi nakita ko yung mga nag-screenshot sila nung mga nag-prayer meeting na yung mga ministers. Iba mamipas yung ngiti nila. Parang ang saya-saya nila kasi na-miss nila yung isa't isa. Nagkita-kita sila kahit online lamang, mga kapatid. Okay, ang gagawin po natin ay ganito. Pasensya na po kayo kung halimbawa, minsan gusto kong sasabihin natin dito, gusto ko pong anong tawag doon? Gusto ko pong mag-join dito sa prayer meeting na to. Pagka po hindi kayo po pinabayaang mag-join doon or pag may worker po na nagsabi sa inyo na magsabi muna kayo sa center, hindi po kung ano pa man yun, mga kapatid, hindi po yun dahil sa ayaw namin kayong pag-joinin nun. Kung hindi, ito po ang reason. Okay? Kami po dito ay walang Zoom account. Meron po kaming ginagamit ngayon na 2 Zoom account na ito po ay account ng member natin na pinagamit po sa atin. Ang Zoom po ay hanggang 50 ba, David, ang Zoom? Or more than? Hindi, I mean yung kung ilan yung makikita. Marami. Madami po sa Zoom. Kaya lang po, wala kaming mga Zoom account bawat kasi may bayad po yun. Yung free naman po, may limit lang po. Baka mamaya po, nagwo-word yung minister, maputol kasi lumampas na sa oras. Ano po? Kaya po namin ginagawa na small group lang po ang mga ibang prayer group ay dahil po, ang ginagamit lang po ng ministers natin ay yung messenger chat room. Sa messenger chat room po, hanggang 8 lang po ang nakikita sa screen. Although pwede po kayong lumampas pa sa 8, pero hindi na po kayo makikita dun sa screen. Maririnig lang po kayo pag nagsasalita. 8 katao, kasama na po ang minister ninyo. Kaya ang advice po namin, kung papa-open yung mga prayer meetings, ang sabi po namin sana, yung mga prayer meetings na 8, hanggang 8 lang ang maximum. But if it's okay with you na hindi po makita yung pangalan po ninyo, pero naririnig naman ang audio, okay lang din po yun. Ngayon, yung mga maramihan, kagaya po ng pinag-uusapan ngayon ng Los Baños at San Pablo, kung magjo-join po silang 2, yan po ay kailangan naming gamitan ng Zoom. Na 2 lang po ang account na meron tayo, na pinahiram din ng member. Meron pong isang paraan. Kung gusto po ninyo, kung ang prayer group po ninyo ay malakihan, at yan po ay natapat sa araw na occupied na yung 2 Zoom account na pinapagamit po sa amin,
ay pwede naman po kayong mag-subscribe ng Zoom. May monthly po yata yan na reasonable lang naman po kung pag-share-sharean nyo po ng mga prayer meeting. Pwede rin po yun, mga kapatid. So, wag po kayong magtatampo, ha? Kapag sinabi namin na hindi na kayo pwedeng mag-join dito kasi hanggang 8 nga lang po kasama na ang ministers. Ano po? Ngayon, kung may Zoom account, pwedeng-pwede po. Kami naman ang i-invite ninyo dun sa account nyo na yun. O yan, mga kapatid ha, huwag po tayong magtatampo-tampuhan ha. Inaayos lang po natin, pero gusto natin na ang lahat ng mga gusto ng mag-prayer meeting ay maayos po. Okay, kaya sabihan nyo lang po kami kapag gusto nyo na yung prayer meeting po ninyo ay mag-resume na online. Tayo ba ngayon ay GCQ na ulit? Yay! Thank you, Lord! Pwede nang lumabas pag Pwede naman. GCQ. Di ba? Lumalabas naman ako kahit no. Buti na lang hindi nyo naririnig ang usapan nilang dalawa. Hindi nyo alam yun. Pareho senior. Sabi ni Pastor kasi, pwede nang lumabas ang senior. Sabi ni Mami Pas, lumalabas naman ako kahit MGCQ. Mami Pas, hindi ka masunuring senior, ha? Bumibili lang naman daw siya ng gamot. Ayan. Thank you, Lord po. Okay. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating Throwback Thursday. Meron ba ako diyang nakalagay? Wala. Dako na tayo sa ating Throwback Thursday. At malalaman niyo po ngayon kung bakit kami po ay bihis na bihis at nagkulot pa at wala ka bang napansin sa akin, Mami? Di ba? Ngayon lang ako nag-red na lipstick. Hindi ako mahilig sa red lipstick. Oo. Pero yan po ay may kinalaman sa ating Throwback Thursday. Kaya panoorin po natin to, mga kapatid. Ating Blue Leaf, no? Si Brother Ray Carriaga ng East Group. Yan po ay ang ating first formal event na ang lahat ay nag-gown at nagbihis talaga. Tignan nyo, naka-long gown. At talagang yung ang saya-saya lahat. Kasi may red carpet pa tayo dyan, di ba? Bago pumasok. Ayan ang PMS Prayer Group. Prime Power. Diba? Dami nila. Ang Makati QC, ang West Group.
Payat ni Sister Odette dyan, no? Parang ang dami nilang pala, no? Daming sumisigaw. Si Brother Richard Vito. Naku, kung napanood nyo yung ano noon, merong YouTube account yun, naka 2 point something million views, ano? Oo. Si Brother Richard. QC Group. O, diba? Talagang nag-effort po sila dyan. Si Sister Arlene ng Kaibiga. Sister Arlene, anak yan ni Kagawad, ni Sister Au Francisco. Ito po ang ating kalo na Sugbo Outreach. Ito naman po ang Katandala Prayer Group. O, tignan nyo naman ang ating mga taga-Katandala. Sila ba yan? Hindi pa yata yan. Hindi pa yun. Ito ang Katandala. Oo, sa Lipa area yan. O, pero ayun yung Katandala, yung mga bata. Ito ang mga Lalog Sisters. Oo, Lalog Sisters. JJ yan, at saka si Eka. Si Erica at si JJ. Ayan, si Alex ng Kalawan. Ngayon, dalaga na yan. Parang kulang pala tayo ng lightings dyan, ano? Ayan. Representing the city of Tuguegarao. Si Miss Tuguegarao, Sister Marla. Ang ating San Pablo Los Baños Outreach. Ang ang gaganda ng mga lagi ng San Pablo. Talagang pinaghahandaan nila yung uniform nila. Pahiram po. Ang ganda oh. Pang-choir. Mga kapatid, padala nyo nga po dito yan. Ganda, oh. Oo, may flower pa sila. Ayan, nakakuha kayo ng oh. Oo, maglagay pala kayo ng flower. Oh, ang gaganda ng taga San Pablo, oh. Tsaka Los Baños. Ayan ang ating taga Kabanatuan. Oo, mga Kabanatuan. Sister Babe, Sister Irene. Sister Lois. Sister Mercy. Sister Gemma. Galing sumayaw, oh. Ayun, dapat pala ganun yung ilaw. Ayan po ang C6. Hindi yung daan. Oo. Comfy ba? Si Len. Wala na si Inday eh. C5 na lang tayo ngayon. Pagka hindi pa available si Lynn, C4 na lang tayo. Ito naman ang ating Mendez Outreach.
Diba? Karamihan dyan, seniors na, oh. Halata ba? Sino naman ito? Lower South. Kasama ang mga workers, no? Si Sister Jillian ba yung nasa harapan? Tsaka si Jenjen. Sister Millet yun, no? Parang ang papayat nyo dyan. Pag may event, ganyan eh. Buti nga lang, wala nahihilo dyan eh. Kakadayet eh. After the event, BSDU. Si Pastor Tony, oh. Si Pastor Tony para daw si Darius Rason. Oh, di ba? Wow! Oo, si Nanay Huling. At saka si Tatay. Tatay Bining. Sister Femi and Brother June Carino. How si Sister Temi, oh. Tsaka si Brother Modesto, oh. Si Brother Muding, oh. Diba? Ay, ano yata? Di ba si Ninang Linda ang nanalo nung Best in Costume? Kasi ganda-ganda ng damit niyang yan. O, si Lola Ched, oh. Tsaka si Manong, oh. Talagang si Manong, oh. Yung sombrero ni Manong, di nawawala, eh. Si Nay Clemen, oh. Tsaka si Tatay Rudy. Sister Zenny at saka si Brother Helmut Hartwig. Sister Lenny and Brother June Vertusio. Ang ganda-ganda ni Sister Lenny, oh. Si Mami ni Sister Charity. Lily at saka si Tatay. Na kay Lord na, no? Si Tatay. Ayan, ang ating mga seniors. Ang gaganda ng mga seniors. Siyempre, mawawala ba naman yan? Si Brother Bong. Ang kasama niya, si Dana, tsaka si Ana. Ito ang CSM. CSM din yan, di ba? Kayo, oo. Si Joby, oh, payat pa dyan. Tsaka si Jed. David, ikaw ba yung isa? Oh. Wow. Si Beng, sayaw na sayaw. Yan po ang CSM. Yan. Thank you, Lord. Ayan ang ating throwback. Yan po ay ang ating Blue Leaf. Yan yung anniversary natin. O kaya tignan ninyo. O bati muna kayo mga kapatid. Sir Ana. Ayan, binabati ko po muna magandang good morning, Jesus. Nagpapabati po ang aming prayer group, ang De Leon Burol, kasi ngayon lang daw sila mababate, hindi daw po kasi na sila nakikita. Sabi ko, babatiin ko po kayo, Sister Menchi, Sister Wena, Sister Daisy, Brother Michael, Sister Jean, Sister Fria, and Sister Lisa. Thank you, Lord, for watching po every day. Hello, good morning, Jesus. Ayan, it's Thursday,
Throwback! Ayan, marami na naman po tayong... Baliktad naman. Baliktad ba ako? Throwback! Thursday! Yan. Thank you, Lord. Hello. Ayan, ang aking anak nanonood ngayon, kaya lang po may sakit. Hello, hello. Ayan po. Sir Susan. Good morning, Jesus po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig po, lalong-lalo na po yung pamilya ko po dyan sa Bulacan. Hello po. Ayan. Thank you, Lord. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Yan po ang ating first ever formal event. Ha? Oo. Formal na rin. Kaya naka-formal po kami ngayon. Okay. Yes. Kasi gusto po naming balikan. Kasi alam niyo, mga kapatid, yan yung parang isa sa pinakamasayang event natin. Sobra. Kasi yan yung unang-una na tayo nagkita-kita na ang gaganda. Sobra nga. May red Naka-makeup carpet, pa lahat eh. Yes, may red carpet pa yun, mga kapatid, sa may labasan. Bago Nandun ka na ba? pumasok. Andun ka, no? Ay, hindi ka pa worker nun, di ba? Oo. Kaya, alam nyo, yung ngiti po, pag nakita nyo yung mga pictures dyan, hindi matawaran ng mga ngiti. Tapos, alam nyo yung nagkagulatan tayo na, ang ganda pala ni Sister, kapag ka naka-gown siya, ganon. Sino yung, Sister Ana, sino yung nakita mo dun na nagulat ka? Na hindi mo akalain na kapag ka naka-gown, talagang sino para sa'yo yung parang exceptional nung gabi na yun? Sa mga kapatid natin. Kala ko, ako na. Pwede rin. Kasi, mga kapatid, paumanin nyo na po aking ikaw. Talagang ito'y po yung pang-event lang. Sino ang nakita mo? Si Nanay Linda talaga. Oo. Kasi kahit senior siya, nadala niya yung gown niya. Oo. Imagine niyo nung naglakad. Bagamat si Brother GB ay hindi niya ka-partner yung kanyang anak, pero yung poise niya, Tita Ri, grabe yung si Nanay Linda dun. Tsaka ang ganda ng suot niya. Opo. Pilipiniana siya, pero Pilipiniana, yes. ibang klase. Opo. Sister Sally, Ako, sinong Sister Ri, si Sister Lina, yung tiga San Andres, naalala niyo yun? Oo. Alam niyo, may naghatid pa sa kanya na na pinahiram siya ng sasakyan na Talaga? ewan ko, Pajero yung ginamit para lang. Opo, para lang po maka-attend siya. Grabe po. Tuwan-tuwa ako doon. Imagine pag titingnan natin, Sister Lina, pero grabe yung kanyang suot, bonggang-bongga po. At saka, yun na nga, pati po ang mga alahas niya po ay todo bigay talaga ang mga alahas niya. Di ko lang alam kung totoo. Ay, hindi, joke. sorry. sorry. Si Sister Jesusa. Ako po kasi di ko pa po masyadong kilala yung ibang tao doon. So nakita ko lang po yung kaganda. Ako, di ba kilala mo ko? Wala ka na, hindi mo nakita Di ba ako Sterya? nakita ng gabi na yun? Siyempre po kasama po kayo doon. Pero mas nakita ko po talaga yung ganda ng mga lahat po. Kasi ang gaganda po talaga nila, naisip ko, talaga palang mangyayari sa buhay mo na para kang si Cinderella, pupunta ka sa ganong lugar. Tapos gagawa ka ng isang bagay na kakaiba. Yun. Oo, totoo po yun. Alam nyo, ang pinakatuwang-tuwa, yung mga taga-probinsya. Yes, Oo, yun ang mga kinagulat ko. Yung galing pong mga probinsya, talaga pong yung iba nga naglalakad talagang hawak-hawak yung laylayan ng damit, no? Pero yung ngiti, tsaka parang proud na proud ang lahat na wow, sa araw na ito parang I get to dress up, na mag-ayos ako, para kay Lord lahat yan. Kaya alam niyo po, kaya masarap na alalahanin yun kasi yung mga family affair natin, Yes, karamihan, dyan lang, di ba? Beach tayo, nasa Oo. beach. Although, Simple. napuntahan na rin naman natin ng lahat ng mga magagandang lugar na dinala tayo ng Diyos, pero lagi tayong mga nasa beach, ganon. Kasi, isa pa kasing dahilan yun, naghahanap tayo ng mura. Dari naalala ko, tanda mo yung tayo na sa Shell of Asia. Oo. Sabi mo, ay, ano po yung Giordano Ladies, Tari, sabi mo, Oo. hoy, kunin nyo to pagkuha mo sa akin. Alam nyo kung magkano, Tari, di ba? 300 pesos. Oo, gown po yun Gown po na yun. velvet yun. Siguro walang mga bumibili dahil wala namang gumagamit nun.
Hindi 300 yun eh. Parang 200. 200. 200. 200 lang Oh, yun. biruin nyo na, pamahal pa pala. 200. Long gown yun, di ba, Yes, na oo. velvet. Alam niyo po, pinakyaw ko yung mga nandun. Na usually po, kapag ganong may nakikita kami ni Pastor, naaalala ko yung mga workers. Sabi ko, mahilig po ako sa for future event. Ganon Future ako. use, lagi for mo ginagamit, future Tari. use. Yes. Basta nakita ko pong mura, kahit wala pang paggagamitan, binibili ko, sabi ko, for future use. Ayun, na-use nung Yun araw pala. na yun. Oo. Naganap. Pero magkano ang halaga nun? Libo, Oo. Tapos nabibili ng 200. So, pag-usapan po natin sa araw na ito, yung upgraded lives ng mga Kristiyano. Kasi ang Panginoon po, hindi lamang po niya tayo gustong i-bless spiritually. Bine-bless din po niya tayo financially, physically, emotionally. Kaya minsan parang kahit sabihin mong, di, okay na ako sa buhay kong ito. Pero iba ang plano ng Diyos minsan sa buhay natin. Kaya pag-usapan po natin sa araw na ito ang upgraded na buhay. So, gusto kong mag-share muna dito si Sister Jesusa. Sister Jesusa, kasi di ba, lagi tayo mga nasa beach, ganon. Tapos, puro mga naka-shorts lang tayo pag pumupunta ng ating anniversary. Pero this time, we celebrated God's goodness with parang pinaka-grand way. With flair. Because it is for the Lord. Anong masasabi mo doon sa event natin na yun? Ang masasabi ko po dun sa event na yun, talaga naman pong blessing, kumbaga po. Kasi kung tutuusin po, yung nangyari na yun, pupunta ka sa isang lugar na napakaganda. Tapos, alam mong napakamahal din naman po ng babayaran mo for just one day. Yes. Pero bakit mo ginrab yung opportunity na yun para makapunta ka doon? Dahil po dun sa, sabi nga po dito sa Isaiah 60 verse 17, instead of bronze, I will bring gold. Instead of iron, I will bring silver. Instead of woods, bronze. And instead of stone, iron. I will also make your officers peace and your magistrate righteousness. Si Lord po talaga sa buhay natin ay ipinapakita po na how the Lord desired to upgrade us. Yung living natin, hindi po tayo pwedeng makontento na lang po na ganito lang po tayo. Yes. Kay Lord, laging may upgrade, ma-upgrade po tayo. Hindi, sa buhay ko, yung mga panahon ng buhay ko, masasabi ko na talaga naman po si Lord in-upgrade ang buhay namin. From nung unang panahon po, talaga naman po, sasabihin mo na walang-wala po talaga. Kailangan magtrabaho lahat para magkakain. Pero si Lord, gumawa. Dahil din po sa faith na binigay sa amin ni Lord at pinaniwalaan po namin yung salita niya, nagawa po yung i-upgrade ni Lord yung buhay namin. Kasi kung hindi po kami gagawa ng paraan para po magkaroon ng relationship kay Lord, baka po hanggang ngayon nandun pa rin po kami. Pero hindi po kami pinabayaan ni Lord na nandun lang po kami. In-upgrade po talaga ni Lord yung pamumuhay namin bilang isang pamilya. Nakita ko rin po dito na ang pag-upgrade ni Lord, hindi lang po sa hard work. Siya po talaga, pag gusto ka niyang i-bless, kung para sa'yo ang blessing na yon, para sa'yo yun, at hindi niya yun kukunin at tatanggalin sa'yo. Kasi nga para sa'yo. As nakita ko rin po doon na, sabi nga po sa Psalm 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-samang magkakapatid. Nakita ko po dun yung kaligayahan ng bawat taong pumunta. Spiritually, upgraded po talaga lahat. Kasi po, napakamahal po ng pagpunta doon. Pero kung wala ka pong faith kay Lord, para magkaroon ka makapunta ka doon, hindi ka po talaga makakapunta. Kami nga po noon sa Bulacan, every day, every Sunday po, pinapakita po yung mga pictures. Sabi po kasi, sa Blue Leaf tayo. Blue Leaf? Ano pong Blue Leaf? Siyempre, mga kami, hindi namin alam kung ano po yun probinsyana kami, ganyan. Ano yun? Hotel. Hotel?
hotel. Malaking ano, nung pinakita yung pictures, wow, ang ganda pala. Tapos ano daw po susuot? Mag-gown kayo. Gown? Hi, gown! Sabi ko mag-gown kami. Magkano po? 2 million. Siyempre, yan na po yung pinaka-best na binigay ni Lord na halaga. Para po sa atin, may faith sa Kanya. Sabi pa nga po sa, siyempre po, nag-desire na kami. Wala pa nga po kaming pambayad, may damit na kami. Pero, siyempre po, yung excitement po, hindi po nawawala. Tapos po, sabi pa nga po, talagang upgrade yung kasayahan, yung experience na binigay niya sa akin ng panahon na yon is sabi po dun sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Talaga naman pong kay Lord lang natin ma-experience ang lahat ng bagay na magaganda at hindi po natin yun masasabi na atin dahil kay Lord po yun galing lahat. At isa pa pong napakagandang experience na pinigay sa akin ni Lord doon ko po nasilayan si Butch. Wow! Ayan! Doon nga? Ayan po. Talaga? First po yun. Wow! Yung pangalawa, kasama ko na siya. Thank you, Lord po. Memorable pala sa'yo yung blue leaf na yan. Tapos hindi ba, Sis Jess, pagka sabi mo, nung naging worker ka, kasi di ba po, pagka kami nag-outreach, kasama namin lagi si Brother Butch. Ngayon, kasama siya. Tapos, simula po nung naging asawa niya si Brother Butch, siyempre magiging full-time worker din siya. Nung nandito na siya, pagka sinasama namin siya, nakakatuwa siya. Kasi ini-enjoy niya yung dinadaanan, tas picture siya ng picture. Yun pala, first time niyang pumunta sa... Di ba, ano yung mga first time mo nung Yung nagpunta akong Tagaytay. Tapos, imagine niyo yung anong edad na siya. First time niya nang mapunta ng Tagaytay. Tapos po, yung Baguio ko po, pangalawa po. Pero hindi ko po na-enjoy yung una kasi lang. Pero yung pangalawa po, nalibot ko po talaga siya. Kahit nabangga tayo, no? Ayun, pinakamagandang experience yun. First time din niya. First time ko pong mabangga, pero ligtas. Kay Lord kasi ako Tapos, pa po, Saan tayo nagpunta pa? Nakasama ka? Ano yung malayo? Isabela? Hindi po isa, nawala sa iyo. Saan? Pangasinan. Pangasinan? Aluminos, Pangasinan. Yung pinakamalayo po nawala sa iyo. Pinakamalayo? Isabela nga, hindi? Bicol. Bicol, ayan. Bicol po. Ayan, pinakamagandang experience ko, yung namasyal po ako ng walang bayad. Kay Lord po lahat galing. Ayan. Alam niyo, napakaganda ng word niya. Biro niyo sabi doon, instead of bronze, I will bring gold. Instead of iron, I will bring silver. Instead of wood, bronze. And instead of stones, iron. Nakita niyo po ba yung succession niya? Nagsimula siya sa bato, naging iron, bakal, tapos wood, bronze, naging silver, naging gold. Pataas ng pataas. Alam niyo, totoo po yung sinasabi ni Sister Jesusa. Yan po ay nakita namin sa karamihan ng buhay ng lahat ng mga members natin. Na dati, di ba pagka nag-share tayo, parang pati kalabaw iiyak di ba, dati. Pero ngayon, makikita mo, ang sabi ni Sister Jess kanina, hindi po yan sa hard work. Tandaan po natin, John 3:27, no one can have anything unless God gives it to him. Kaya kung ikaw man po ngayon ay inangat ng Diyos ang buhay, alalahanin mo na ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. So, hindi nga po makukontento ang Panginoon na kung ano o kanya nakita noon, hindi kanya babaguhin. Babaguhin niya yung buhay mo, babaguhin niya yung pagkatao mo, tapos yung estado sa buhay, napatunayan din po namin yun, mga kapatid. Hindi kasi pwedeng hindi Talagang yung blessing ng Diyos, alam niyo po kung bakit?
ang pinaka number one na dahilan kung bakit i-upgrade ka ng Diyos is for His glory to be shown. Hindi po yan for flair, hindi yan para makita mo na to live a luxurious life. Hindi po ganun, hindi po pa-impress. Ito po ay ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin for His glory. Kasi makikita ng mga tao, oo nga no, simula nung ito, lumapit kay Lord, umayos ang buhay. Hindi, I'm not just talking about, material things. Umayos ang buhay, ibig sabihin na ang dating pamilyang magulo, gumanda. Diba? Ang mga mag-aasawang magkahiwalay, nagkabalikan. Yung mga masasamang ugali, umayos, nawala. Diba? Yung mga pasaway na anak, umayos din. So, pagka nakikita yon ng mga unbelievers, sa mga believers na upgraded ang buhay, na naku-curious sila. Diba? Mukhang maganda nga ang pinupuntahan nitong mga taong to kasi umayos ang buhay. Yun yung sinasabi po rito na upgraded life. Lahat po tayo ay naka-experience na in-upgrade ang buhay natin ng Panginoon. Ako na nga lang po di ba? Kung magkakasharean nga tayo, iiyak nga pati kalabaw. Oo. Kasi nung maliit ako, lumaki po akong, yung may pera kami nung maliit ako. Kaya nga maliit pa ako, madami kong mga alahas, natatandaan ko terno-terno pa nga noon. Kasi nag-abroad ang father ko noon, that time, yung mga, early 80s na yon, late 70s, sumusweldo na siya ng $1,200. Nung panahon na yon, nung panahon na yon, ang laki nun. Hello? Hello? Kaya, merong kaming bigasan. Meron kaming mga, may pampasadang mga sasakyan. Tapos si Ima noon, kahit na marami na siyang ganon, natatandaan ko, nag-ano siya, yung Zamboanga, tane. Diba? Doon binibili yung mga payong, yung mga white rabbit, yung mga batik, yung mga batik-batik, ganon. Zamboanga kasi ang puntahan nun nung mga nagbi-business. So natatandaan ko yun. So lumaki ako ng ganon. Ang totoo nga niyan, sa probinsya namin, ako ang unang-unang nagkaroon ng bike. Doon sa baryo namin, oo. Tapos natatandaan ko doon, pag nagbe-birthday ako, imbitado ko yung buong school namin. Oo, natatandaan ko yun. Hanggang dumating ang panahon ng tagtuyot. Yun. Doon na po, first year high school ako, nagkasakit yung father ko, umuwi na, dahil sa hindi niya, inahanap-hanap niya yung sweldo niya nung nasa abroad hanggang hindi na nakapagtrabaho. Lahat nung naipundar namin, nawala. Pero yun yung time na kami ay lumapit sa Panginoon. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Sa Proverbs 20:30 po yun. At doon na po nag-umpisa yung parang kalbaryo sa buhay namin. Nawala ang lahat, pero pinalitan ng relasyon sa Diyos. Na kapag inisip ko ngayon, ipinagpapasalamat ko kasi kung hindi nangyari yun, kaming lahat ngayon ay hindi nakapaglingkod kay Lord. Ngayon, hindi man bumalik yung dating yaman namin noon, masasabi ko na mas gusto ko ang buhay na ito. Oo, hindi man kasing dami nung dati, pero na kay Lord. Doon ko ngayon nakita ang tunay na yaman, mga kapatid. So, yun, ang pinaka number one purpose ng Diyos kung ba't ina-upgrade ang buhay natin is for His glory. Ngayon, may reminder naman, di ba? Na i-discuss naman ng ating dalawang kapatid na kapag pinayaman ka na ng Diyos, may danger din naman doon. At ito ay warning po sa atin. Kapag in-upgrade na ng Diyos ang buhay natin, unahin ko sinong mauna sa inyo? Sister Sally. Okay. Una, salamat sa Panginoon sa muli pa bagong pagkakataon na binigay niya. Bakit parang ngongo boses ko? Hindi. Nagkasakit ka Amen. May Thank you, hipon Lord. ka, Sister Sally. Salamat sa Panginoon. Una, sabi ko nga, kanina sabi ni Sister Jesus, in-upgrade. Ako naman,
yung pinromote ni Lord yung buhay kasi promotion comes from the Lord talaga. Kaya nga 'di ba, sabi niya sa Isaiah 43 verse 18, life verse ko kasi to. Sabi doon, do not cling to the events of the past or dwells on what happened long ago. Watch for the new things I am going to do. It is happening already. You can see it now. Ayun yun. So, kaya nakakatuwa po. Pero totoo po yun, sabi ni Sister Ria nga, kailangan wag mong kakalimutan, no? Kaya nga sabi niya sa Psalm 103, di ba sabi niya doon, at wag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Dito kasi sa Deuteronomy 8, meron akong nakita dito na 3 bagay na mahalaga. Pag inumpisahan kasi natin umpisahan ko na po sa verse 6, 8 verse 6. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, okay, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. Hanggang 10 po, no? When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Dito po kasi yung sa verse 11 nga na wag nating kakalimutan po na yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. So dito na lang po muna ako dito sa 6 to 10 po. 3 bagay na nakita ko po dito. Unang-una, keep His commandments. Importante po pala. Paano natin ikikip ang commandments ng Diyos kung hindi po natin alam ang kanyang mga salita? So, importante po na, sabi nga sa John 4, tingnan ko lang po, check ko lang po yung scripture po. Para sure po ako. Sabi kasi dito ni Lord, if you keep my sorry po. Tandali lang po. Okay. John 14:15 po, if you love me, keep my commandments. So, kung mahal po natin ang Diyos, ang kanyang mga commands po ay susundin po natin. Importante po yun. Pangalawa po ay ang walk in His ways. So, marami po kasing pamamaraan ang tao na minsan po, kaya nga po, di po ba, sabi sa Isaiah 55 verse 8, sabi doon, your thoughts and your ways are different from my ways. Kaya po minsan we fail kasi ang pamamaraan po ng tao, yun po yung kanilang mga sinusunod, ang kanilang mga iniisip. Kaya nag-fail po ang tao. Pero sabi dito, keep His ways and walk in His ways. Pag sinabi pong walk in His ways, sa ating pong lahat ng gagawin, sa lahat po ng ating didesisyonan, paplanuhin, ay lagi po tayong sumangguni sa Panginoon. Napakahalaga po kasi nito. At yung pangatlo po mga kapatid ay fear the Lord. Ito po ang isa sa natutunan ko rin po kay Lord kasi di po ba nung araw, hindi tayo takot sa kasalanan. Para bang sige lang ng sige, kahit na may nasasaktan ka ng buhay ng ibang tao. Pero ngayon po, nung napunta ako dito sa Panginoon, hindi lang po niya binago yung aking pamumuhay, kundi ngayon po, nagkaroon na po ako talaga ng yung priority sa buhay ko, naunahin ko po talaga ang Diyos. At naniniwala po kasi ako na kapag inuna natin si Lord sa ating buhay, hindi po pwedeng hindi ibigay ng Panginoon at ibusang pagpapala. Kaya nga po yung Matthew 6:33, di po ba? Alam na alam natin itong lahat, mga kapatid, to seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yun po yung nagandang ginawa ni Lord sa buhay ko ngayon, na natutunan ko po talaga na una, nakilala ko ang Diyos. Pangalawa po, dati ang pamamaraan ko sa buhay ay talaga pong taliwas sa pamamaraan ng Diyos, sa ways niya. Ngayon po, by God's grace po, napakahalaga po pala kasi yung pakikinig natin ng salita at yung everyday po na may word ka, huwag kang pumayag sa buhay mo na wala kang salita ng Diyos na natatanggap, lalo na po pag umaga po. Napakahalaga po nito. Kaya ang commandments po kasi is a directive
from God. Ito po talaga ay galing talaga sa Kanya. Kaya itong binasa ko pong Deuteronomy 8, 6 to 10 po, at mahaba pa po yan. Ito po ay talagang direkta galing sa Diyos na kailangan po nating sundin. At naniniwala po ako na pagka po ang Diyos ang sinunod natin, inuna natin sa ating buhay, ang sabi nga doon, di ba, everything will be added unto you. Thank you, Lord. Yan. Kasi alam niyo po kung bakit kailangan tayong bigyan ng paalala ng Diyos. Kasi ang tao madaling makalimot. Oo. Lalong-lalo na kapag marami na. Lagi nga po nating naririnig, mas nakakapaglapit daw kay Lord yung problema. Pagsagana na, Limot na. nakakalimot na. Minsan, alam nyo, totoo po yun. Kapag marami kang mga daladalahin sa buhay, maya't maya tawag ka ng tawag kay Lord. Amen. Pero kapag na-experience mo na sa'yo ng lahat, na tumatawag ka pa rin naman. Pero yung sense of urgency na noong ikaw ay maraming problema, hindi na kasing sidhi kapag ikaw ay sagana na. Alam niyo po, the greatest danger in a Christian life is pride. Kasi, pagka nagkaroon na ipagpapalit na si Lord eh. Dati, walang trabaho, lahat ng outreach sinasamahan, lahat ng prayer meeting, inaatenan, tapos nagpa-pray. Kaya minsan ngayon parang pagka magpapapray, nakakatakot yung ipag-pray. Lalo na kapag ang pinag-uusapan, yung talagang nakakalula na amount, baka mamaya mawala. Diba? So, winarningan dito, alam mo yung mga Israelites, Sister Sal, ibinigay sa kanila yung warning na yan. Kasi baka mamaya, nung napunta na sila sa lupang pangako, kung saan itinakda sila ng Diyos na manatili, baka makalimutan na nila yung wilderness experience nila, na nung nandoon sila, ang Diyos ang nagpakain, ang Diyos ang kumalinga, ang Diyos ang nagprotekta, at ang Diyos ang nagbigay ng battle sa lahat ng mga kaaway na madaanan nila along their journey. Baka makalimutan kasi, dahil natapos na sila doon. So yung wilderness experience natin, magsilbi itong tool for us to be humble always, para malagay sa kaisipan natin na wala tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. Sabi niya, pinakamahalaga sa sinabi ni Sister Sally, keep His commandments. Kasi doon po nag-uumpisa ang blessing sa obedience. Sa Deuteronomy 28, obedience brings prosperity, ang sabi po doon. But disobedience brings disaster. Kaya napaka-importante nung sinabi niya na keep His commands. Especially when you are already blessed, much more that you should keep God's commands. Dahil yun po ang mahirap i-handle. Kaya mas lalo po nating ilagay sa puso natin ang mga paalala ng Diyos. Ayan. Ngayon naman kay Sister Ana. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. At ipagpapatuloy ko po, bago ko po ibigay itong aking word dito sa ating Throwback Thursday, naalala ko po itong blue leaf natin kasi first time na mag-gown. Sa totoo lang po, nung naalala ko po, nung ako ay lumaki, na kasi ako po ay boyish, kasi di po ba sa mga magulang, ang una laging gustong anak ay lalaki kagad. Ngayon po, dahil ako'y babae, panganay po ako, lagi po ako sinasama ng tatay ko, mapainom. Alam niyo po bang nagiinom tatay ko, ang ininom lambanog. Iinom din po ako, shot din po ako, kasi lagi niya akong kasama. Tapos pag mumotor po, nasa harapan niya ako pag nagtatricycle. Ibig ko po sabihin, dahil sa lumaki po ako sa ganong sitwasyon, nung ipinaranas po ng Diyos, itong naging worker na po ako ng ating Panginoon, totoo po mga kapatid na talagang sa Diyos, sabi nga, walang nasasayang sa paglilingkod. Kasi po, pinararanas ng Diyos sa atin kung paano maging, sabi nga
John 10:10, buhay na ganap at kasiyasiya. Totoo po yun mga kapatid kasi lumaki din naman po akong halos problema, di po ba yung mga nasi-share ko. Tapos alam nyo po, nung sinabi ngang eto may blue leaf tayo, alam niyo po, nagpapasalamat ako ng napakalaki sa ating Panginoon kasi ginamit po si Tita Ria sa akin dahil lagi po ako naka-short, lagi po ako nakapantalon. Binihisan din po niya ako, sa totoo lang po. O ito, pag po kami pupunta sa mall, pagtapos po ng prayer meeting o sa ang outreach, pagdaan po na, ito sa'yo. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa ang Panginoon kasi upgrade po niya tayo, hindi lang naka-short, nakapantalon. Ngayon nga po, Tari, ano nga tawag sa arte-arte ng Kapampangan? Malakyot? Ano nga? Ayun tawag sa anit Tita Linda eh. Malantong. Malantong. Sabi niya, lantong-lantong mo ngayon. Natutuwa po ako kasi talagang i-upgrade ka ng Panginoon kasi nga boyish nga po ako noon. Talagang, nung nag-heels po ako, ang lakad ko ganyan, barako. Pero pwede po pala pagdating sa Panginoon na baguhin ka. Hindi lang, sabi nga yung pagbabago ng Panginoon sa'yo, totally, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Yun nga po, lahat ng na-experience natin, sabi ko nga, hindi naman tayo makakarating sa mga pinapupuntahan ng Diyos kung hindi kaloob ng ating Panginoon. Sabi nga, di po ba, 1-2 yung ating blue leaf? O itagpi mo sa katawan mo yung 1-2 kung makapasok ka sa blue leaf. Di po ba? Hindi. Pero ngayon, mga kapatid, ang nakita ko po dito, hindi pa dumarating yung event, hindi pa tayo bayad, may damit na tayo. Kaya mga kapatid, di po ba, Tari? Iisipin mo na kagad, pag nag-announce, ayun no kaya sasad ko, damit na kagad, pero hindi pa tayo bayad, mga kapatid. Ganun po yung desire natin na makaselebrate kasama ng ating Panginoon kasi hindi ka naman papupuntahin ng Diyos doon nang hindi niya ipagkakaloob. Sabi ko nga po dito sa James 1:17, sa Good News Bible po, every good gifts and every perfect present comes from the heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. Ang nakita ko po dito, mga kapatid, hindi talaga, sabi nga yung ganap at kabutihang kaloob ng Panginoon, sabi po dito, God is good and perfect, mga kapatid. He is not God if He is not good and perfect. Yung pinag-aaralan po natin kagabi, Bible study, mga kapatid, totoo po yun. When we say God, we mean the supreme and majestic being of the universe. Imagine niyo po yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Majestic, supreme ang creator natin. Siya nag-create sa atin, mga kapatid. Imagine niyo, bakit may sumibol na ganito? Yung bata, bakit nasa sinapupunan? Majestic po talaga, supreme ang creator natin. The being who is the creator. The being who is good and perfect, sabi mga kapatid. Who is the source of all good and perfect gifts. Si Lord lang po yan. Being good and perfect, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, sabi nga, siya lang ang nakakaalam ng pangangailangan. Lahat naman po tayo lumapit sa Panginoon na may problema. Wala po lumapit sa Panginoon na masagana. Bagamat meron po, pero ang pinakasisigurado ko po, mga kapatid, lumapit tayo na nasa gitnaan, nakalagitnaan tayo ng problema at sitwasyon na kailanman, sabi nga, Panginoon lang ang makakalutas. Sabi nga po, ang pinagtuunan ko po dito, being, mga kapatid. Ano po ba yung being? Sa Tagalog, pagiging. Ang noun po niya, pagkatao. Imagine niyo po, yung creator natin, ano po ba ang personality ng Diyos? Ano po ba ang being, ang character, ang personation ng Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, ma-amaze po tayo na bakit tayo nasa mundong ito, na bakit tayo kinreate ng Diyos. Sabi nga, hindi naman, sabi nga po ni Tita Ria kanina, John 3:27, walang tatanggapin ng tao malibay pagkaloob ng Diyos. Dito po sa John 1:17 na to, bago po makarating dito sa verse 17 na ito, may nakita po akong tatlo, mga kapatid, bago po dumating dito. Sabi nga po dito, ano pinaabot sa atin? Sabi nga po, pananampalataya at karunungan. Ano po sabi doon? Magalak. Sa verse 2, magalak ka kung dumaranas ka ng pagsubok, mga kapatid. Kasi, imagine niyo yung ngiti ng mga kapatiran natin, isipin mo walang problema. Walang dinadala. At alam ko naman, pag nagpe-prayer meeting, imagine niyo pag nag-share, halos mas malaki pa sa kanila ang problema. Pero, mga kapatid, yung ngiti, yun ang hindi kayang bayaran. Tari. Di po ba sabi, ano yung naano mo ngayon na meron ka na
simula't simula pa, pinagkaloob na ng Diyos para makamtan mo yun, peace of mind, mga kapatid. Napakahalaga po ng peace of mind. Pangalawa po, ang pagsubok at pagtukso. Verse 12, mga kapatid, testing and tempting yan. Lahat po tayo, mga kapatid, sabi po sa verse 12, mapalad. Mapalad ang taong nananatiling tapat. Mga kapatid, hindi naman tayo mananatili sa Panginoon kung hindi natin nararanasan. Yung sabi ni Tita Ria, ibabalik ang glory sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo po, mga kapatid, sabi po doon, ayan, ang mahirap at ang mayaman, poverty and riches. Yun nga po, nakakalungkot po sa panahon ngayon, mga kapatid, na pag nakamtan na, minsan nga sasabihin ni Tita Ria, ay may nagpapapray, benta, ganito, ganyan, bibigay ang tithes. Pag nabenta na, thank you, Lord. Wala na. No? Pero salamat sa mga kapatiran natin na patuloy na hinihipo ng Panginoon na ibinibigay ang totoong ikapo. Salamat po yan, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi hindi naman natin ibibigay yon ang hindi wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. At ang panghuli po, mga kapatid, ang conclusion ko, yung Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Thank you, Lord. Yan. Mga kapatid, don't get us wrong. Ang Diyos po ay hindi against sa material blessings. Amen. Hindi po. Except when they come between Him and us. Yon, hindi na yun maganda. Kapag yun nga, yung nasasabi ko kanina, nakakalimutan natin sa Lord. Kaya, napansin niyo po ba, ang Diyos, bine-bless materially ang isang Kristiyanong obedient kay Lord. Kasi kapag ang isang Kristiyano ay obedient kay Lord, those who keep His commands, ang sabi niya, magkaroon man, alam na, meron ng right perspective ang Christians kung nasaan yung mga blessings niya when it comes to his relationship with the Lord. Wala sa gitna. Hindi humaharang. Ito'y nasa likod, nagtutulak palalo para lumapit ka sa Panginoon. Tandaan po natin, tayo ay ina-upgrade ng Diyos, binibiyayaan ng Diyos for His glory and for us to bless Him. Amen. Tandaan niyo po yon, for His glory and for us to bless the Lord. Dahil sa Kanya lahat ng gagaling. Sabi nung Kanyang word, every good and every perfect present comes from above. Alam niyo ba, nag-umpisa ako rito sa... Since ito nga yung sanay tayong bayad natin 250, di ba? 200, dahil yung mga resort pinakamahal natin dyan, 500. Dito, sa Blue Leaf. Sa Blue Leaf, no? Ha? 1, 2. Oo, first time yun. Tapos, konti lang ang reservation. Ang ginawa nating reservation dun, parang 500. 300. Nag-umpisa ako sa 300. Tapos, kasi po pagka nakikipag-deal ako, ganun ako lagi. Yung mag-start ako sa mababa. Kasi, siguro kulang din ako sa faith. Nung nag-uumpisa, kasi nga sanay tayo sa 250. Tapos 500 ang pinaka Ha? Oo, may 50 pesos pa, di ba, nabayad tayo noon. So, yung mga ganon, imaginein mo yun. Tapos, shorts lang ang suot natin doon, nakachinelas lang tayo. Pero this time, sabi namin, 1-2 na siya, tapos naka-gown pa. Bibili ka pang damit. Syempre, yung naka-gown, alam nga namang mag-jeep ang naka-gown. Di ba, iniisip ko po lahat yon na paano na yung susuotin ng mga member, o kung sa isang buong pamilya, 6 yun sa 1-2, aba, malaking halaga rin yun, hindi ba? Nag-umpisa po ako dun sa 300. Tapos sabi ko sa kanila, every now and then, update kita ha, kapag ka nadagdagan na kami, ganito. Tapos may mga din ba, pag umabot ako ng ganito, ilang discount na yung bibigay mo, yung mga ganyan. Tapos, alam nyo ba, mga kapatid, na ang dun sa Blue Leaf na yon, dalawa pa ang nun, syempre, mabilis pa lang mawala yan. So yung una sabi ko, ito lang. Yung kalahati lang yung kukunin namin kasi nga 300 lang, ganun. Aba, umabot tayo ng... 1+? Hindi, 900 something. Imagine niyo yun, from 300, naging 900. Di nataranta tuloy ako ngayon, mga kapatid. Oo, pati yung taga doon, nataranta na. Sabi niya, ma'am, hindi na po pwede, nakuha na yan. Bakit? Paano nangyari dyan? Sabi niya, ganito pong gagawin natin. Kaya kung napansin po ninyo,
hinintay pa nating matapos yung kabila. Bago nagkaroon ng sari-sarili, bago kumain. Nagutom tayo noon, pero may nagreklamo ba? Wala. Wala eh. Grabe yung pagkain, tari, umaapaw. Oo, at saka abala sila sa sa pagpicture-picture nila dahil doon sa mga gown, kaya hindi na yung gutom no? Kasi nga tuwan-tuwa. Tapos alam nyo, libot ako ng paikot-ikot ako doon kasi sobrang saya. Ang saya-saya ko talaga noon kasi nakita mo nga yung mga kapatiran na ang gaganda nilang lahat. Yung dati na sabi nga ni Sister Ana, di mo nakikitang nakabestida, nakagown pa. Yes. Nakagown pa. Tapos may nagpahiram pa ng sasakyan. Oo, yung pinatid pa siya ng sasakyan natin. Kay Sister Lina, Yes, no? Sister Lina. Oo, kaya alam nyo, pagka mga ganon, nakakapagpuri ka ng sobra. Ang lakas kaya ng kantahan natin noon. Amen, amen. Di ba? Ang saya-saya nung kantahan. Parang nga hindi nakagown talon ng talon yung mga kapatiran nating mga babae kahit nakagown. Kasi naintindihan natin na tayo ay nasa ganong kalagayan dahil sa grasya ni Lord sa atin. Ayan. Kaya thank you Lord mga kapatid Yung mga patotoo natin lahat, tayo po ay in-upgrade ng Diyos. Ni-level up ang buhay natin in all areas. Para dun sa mga areas na hanggang ngayon ay hindi pa nale-level up. Ecclesiastes 3, mga kapatid. Yes. He makes all things beautiful in His time. Kaya ngayon, may awit kami sa inyo bago tayo magpaalam ng closing prayer. Ang dating buhay ko. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Bagong buhay na kasi tayo ngayon. Dating buhay ko'y Puno pantaas. Babaan Chilang, mo Brother siya Arnold, chilang. noon. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Minsan pa. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Wala na ang dati kong problema. Thank you, Lord. Wala na. Maganda na ang Amen. buhay. Amen. Kaya ang daming dahilan para tayo magpuri sa Amen. Panginoon. Amen. Okay. Sister Sally, mag-closing prayer na tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama namin sa langit, napakabuti mo po sa amin. Wala kang katulad. Diyos kang mapagmahal sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord, sa mga ginawa mo sa aming buhay. Na dati wala, ngayon ay pinasagana mo, Panginoon. Na dati ay mga magulo ang buhay, ngayon inayos mo na, Panginoon. Na dati, punong-puno kami ng problema, pero ngayon, Lord, Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at katugunan sa aming mga suliranin. Kaya maraming salamat, Lord, na alam kong lahat po kami na nakaugnay sa iyo ay tunay na magbubunga po kaming lahat. Lalago kaming lahat sa aming pananampalataya. Hindi lang po sa pisikal, material, lalong-lalo na po sa espiritual, na kami pong lahat ay maghahayag ng kabutihan mo sa aming buhay at wala po kaming ibang itataas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, sapagkat wala kaming tatanggapin kung hindi ikaw lang ang nagbigay sa amin, Lord, kaya meron kaming lahat ngayon. Salamat, Lord, at sa mga kapatiran namin na hanggang ngayon, Lord, ay nagkakaroon pa ng pag-aalinlangan sa kanilang puso. Lord, we pray that you touch their heart, Lord, na mag-decide lang po sila talaga na lumapit sa iyo at you will make everything all right, Lord, sa lahat ng areas ng aming buhay. Kaya salamat, Panginoon. Alam namin, may maganda po kayong gagawin sa aming lahat. Lalo na po, Lord, ang lahat ng palaging nakaugnay sa iyo.
Salamat po ang lahat po aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless mga kapatid. God bless po. See you tomorrow po. Till our next throwback. Yes. God bless po. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy